Alam mo, ano catch, Kuyang EB and Pam? Itong si Palengkera pa, ang may kanang magsabi na dapat yung comms team ng OBP, mag-aral ng mabuti. Galingan pa naman. Oo. Napanood mo yun, Kuya? Sabi, balik ka lang sa comms 101, ate. Ha? Gusto Ikaw mo kami kaya ang sa'yo, libre. Di ba? Parang how dare you? Si VP Sara kaya niya ang sarili niya. Pero ikaw, mukhang nakakawala ka sa tanikala mo. Kailangan mo nang at least ma-contain kahit papaano ulit. Siguro, konting turok ng anti-rabies muna. No? Rico. Nakakainis. Konting turok. Siguro kung konting turok, siguro ko na, bigyan na kita ng reseta, mga 12 times a day. Parang ginawa siya voodoo dal, no? Turok ka lang. Yeah. Sakit ng ngipin ko. Sakit ng ngipin mo niyan, Pam, ha? Pero ko sa inyo, di ba? So ngayon, natutulala na naman sila. Ang daming issues na kinakarap. You have an Igay Erice now, and a Congressman Tino revealing to media na yung dinetalye niya yung conversation between Marcos and Bersamin. Grabe yun. Gusto ko yung sinabi ni Kong Egay, ha? Na sa Senado, pagka ang direksyon na ay patungkol sa Malacanang, saka sa mga kaalyado, humihinto. Pinuputol. Oo, napuputol, nahihinto na. Ang tanong ngayon, paano ito aaksyonan o paano rito magkokomento ang isang Senator Ping Lacson? Kasi ang parang sinampal niya ron ng kaliwat kanan ng isang Ping Lacson na bakit nga naman, pag ang detalye na, ang direksyon ng detalye ay patungo na sa Bongbong Marcos, patungo na kay Martin Romualdez, humihinto kayo sa inyong investigasyon. Maganda yung sinabi na yun ni Kong Egay at hindi ko alam paano ito sasagutin ng Senado, particular ni Senator Ping Lacson. Tama. At ganun din yan. Kung titingnan mo doon sa nangyayari ngayon sa South China Sea, di ba? Halimbawa, nung nagsagutan itong Chinese Embassy at si J. Tariela, ano ngayon yung sinasabi nitong si Erwin Tulfo at si J.B. Ejercito? Palitan daw yung ambassador ng China, nakaka-appoint lang. Biro nyo, pagka dumating na sa ganun, gusto nilang puputulin and they have undue advantage. Ayaw nilang pasagutin. Tulad din natin, na pag nagsalita tayo, sasabihin fake news kayo. Sasabihin na masyado kayong ganyan. Because most of the time, Kuyang, yung taong pinuputol is the one who makes sense. Tama. Actually, yung para matigil na dahil masyadong tama yung sinasabi mo, masyadong tama yung ginagawa mo, no. Ito, balikan lang natin ng konting-konti, no, kasi nakakapag-monitor tayo since naisa lang natin siya recently, no. Balik tayo kay Attorney Poa, no. Nabanggit din siya ni Claire Castro sa press conference where she said that VP Sara, gumamit pa si VP Sara ng isang abogado sa pagkataon ni Attorney Michael Poa para dayain ang mga resibo, blah, blah, blah. Diba? The other day, before Claire Castro, ang mainstream media, ang sinabi daw ng isang Attorney Michael Poa ay ilalabas niya si Mary Grace Piatos. Pangatlo, ano ang sinabi? Ang sinabi daw ni Attorney Michael Poa, ito yung mga halagang ginasta ng isang Vice President and then Secretary Sara Duterte sa OVP and sa DepEd. Tingnan nyo, yung lawyer na dapat yung lawyer na minsang nagsalita at lumabas para magbigay ng update sa publiko tungkol sa kaso ng Vice President Sara Duterte ay kasama na ngayon sa tina-target nila. Why? Because he's doing a great job explaining to the people that the Vice President has will be proven innocent. Diba? At napaka-effective para masabi din or ng isang nagsasalita na ang tiwala ay na kay VP Sara. Then came SWS survey na tama nga ang sinabi ng lawyers
ni VP Sara, wag naman nating suluhin, no. Tama ang ginagawa ng lawyers ni VP Sara. Tama na inaakusahan lang pala si VP Sara. So ang tao ngayon, nag-reflect yung kanilang realization sa negative rating naman na meron si Marcos Jr. Oh, syempre, just to stop Attorney Poa from explaining more na ito po kasi ang vice presidente natin, blah 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 and all. Anong ginagawa? Target na rin siya ngayon. 'Di ba? Yan ang ginagawa nila Claire Castro. And you are not supposed to talk about that because meron nang nakahain na impeachment complaint, no? Nasa office of the speaker na, dinideliberate na ngayon yan kung kailan yan i-refer or kung i-refer ba yan sa committee, House Justice Committee. You are part of the executive. The impeachable official is part of the executive. The one who you are criticizing is the spokesman for the defense team of the impeachable official na merong nakasalang na reklamo. Ikaw, you are the mouthpiece of the president. Ikaw, si Claire Castro. Meaning to say, lahat ng lumalabas sa putang inang bibig ng babaeng yan, it's just as if it's Bongbong Marcos telling the people. Diba? So bakit mo gagawin yung ganon? Well, in fact, kung titingnan mo yung doctrine of separation of powers, trabaho yan ng legislation. At trabaho lang din ng isang Michael Pua yun. Diba? Unless, Kuyang Ibi, tama sabi mo, unless tagapagsalita ka na rin ng makakaliwang grupo na nagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ang boss mo ngayon, hindi lang si Bongbong Marcos, kundi ang boss mo ay mga makakaliwang grupo. Tama, no? At sino bang nagfa-fund ng mga makakaliwang grupo going back to 2023 na may mga picture pa nga sila? Sino nag-fund? Di ba si Martin Romualdez? Yeah. Oh, nasaan na si Martin ngayon? We may not see him, but I see his fingerprints all over. Kuyang ibalik ko lang doon sa sinabi mo na hindi na dapat dinidiscuss because meron ng kasong nakasampa and all. And from the Speaker's office, because same day that the third impeachment case was received by the Office of the Secretary General, it was on the same day endorsed to the House, to the Office of the Speaker. It's been a week now. Pero bakit hindi nila nagawang i-endorso sa committee, sa Justice Committee? Anong meron? Ganyan ba usapan? Well, although they technically yung roles nila sa impeachment is once it is referred to the Office of the Speaker, the Speaker has 10 days to refer it to the Justice Committee. And then the Justice Committee has 3 session days to work on it. No, or to take cognizance and everything. Pero yun ang nakakapagtataka na bakit ang tagal. Tatlo na yan, no? Ang hinala ko dyan, nagbibiding yan sa House Justice Committee. Yan ang hinala ko na siguro sasabihin ng imagine the House Justice Committee has 39 members. 39 yan sila. Sasabihin yan. Bongbong, Martin, we will declare it insufficient in substance para mabasura to. Pero pagka ganan, pipirma ko, we will declare it sufficient in substance. Bidding yan, Kuyang, because Boji D, kanino ba bata si Boji D? Di ba kay Martin? Bongbong yan. Bongbong, Sandro, Lisa. Sige, wait. Sige, Boji D, Marcos Guy. So sabi siguro ng financier from the Marcos end, siguro sabi, sige, 5 pesos ibaba nyo na sa committee. Ngayon mautak na sila dahil nasanay sila sa sa pera di ba? Sasabihin, balikan nyo nga si Martin, sabihin nyo kay Martin 5 pesos lang ang in-offer ni Sandro. Baka may gusto i-offer si Martin, gawin niyang 20, gawin niyang bidding yan. VP Sara, ginawa kang negosyo doon sa case mo. Pinagkaperahan. Nakita na natin yan doon sa February 5, 2025 impeachment complaint ni Inday. In-admit na nila lahat yan, di ba? So, I'm not surprised na merong ganon.
Ngayon, Pero the question here also kasi when they got the first two cases na pagdating ni Sheloy nung galing siya sa Taiwan, di ba? Monday and then Tuesday dinidinig na kaagad. Bakit itong kay VP Sara 1 week na we're into the wala pa yata silang pasok ng Monday and Tuesday because of the Chinese New Year, ha? Walang pasok ang camera. So Wednesday na naman, last day na naman ng session 'yon, 'di ba? So ang tagal niyong pinapainit. Baka ending yan blessing in disguise, walang impeachment 'di ba? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.